What is up YouTube and welcome back to the channel. So for today's video, medyo iba to. Samahan nyo akong jumuti sa freestanding ER. So later on, sabihin ko sa inyo yung differences ng freestanding ER at hospital ER. Job work, routine, ganyan. Actually first time ko. Yung hospital namin, namili siya ng mga urgent cares, and then ayun, kailangan nila ng tao, ng manpower, kaya OT tayo dyan, no? So let's go. And ayun nga, sabi ko ikukwento ko sa inyo kahapon kung anong nangyari sa first day of duty, pero unfortunately wala na pala ulit akong memory sa cellphone, so hindi ako nakapag-video. So anyway, duty ulit ako ngayon dito sa freestanding ER. And masasabi ko sa inyo, in comparing those two ERs, freestanding at saka hospital ER, malaki talaga yung differences. First, sa pacing. Syempre, mas mabilis ang pacing sa ER compared sa freestanding. Dito kasi sa ER na freestanding ER na ginutihan ko, 10 lang yung rooms. Meron kaming 2 nurses, day shift, and then ako mid shift, so 3 kami. Meron kaming isang ER tech, meron kami isang doctor, isang radiology, housekeeping isa, at 2 registration. So hindi ko lang alam kung nababago yung lineup sa araw-araw. Pero anyway, comparing sa routine, almost ganun din naman, although ang difference lang is on the spot mo itatriage yung pasyente. Unlike sa ER na nandun sila sa lobby, uunahin mo kung sino yung pinaka kailangan ng agarang lunas, Tagalog na Tagalog, yung kailangan matriage kagad. Although ganun din naman dito, unahin mo rin kasi makikita mo na sa system kung ano yung chief complaint nila, ganyan. Pero mostly mga level 3 and 4 lang naman ang ESI nila or yung priority nila. Yun nga, kagaya dun sa routine, iba rin. So yun nga ang routine, on the spot itatriage mo, ganyan, kunin mo vital signs, i-allocate mo na yun sa room. And then ang isang maganda dito, syempre kukunti yung rooms, tulungan na kagad, yun ang maganda. Isa pang iba sa routine is ikaw din yung magraran ng lab. Kung wala kayong ER tech, ikaw yung magraran ng labs. So kahapon, tinuruan nila ako, which is madali naman palang intindihin. Magran ng labs, magran ng swabs, ganyan. So kung swerte kasi kahapon, merong duting ER tech, siya yung nagraran ng labs. So nagpaturo ako para just in case, which is medyo parang madali naman pala. Siguro kasi mga basic labs lang naman dito. BNP, troponin, CBC, CMP, ganyan. So lalagay mo lang yung vial ng pag purple top, lalagay mo lang yung vial sa machine, and then after a minute or 2 may piprint na nila yung result, piprint na ng machine yung result. Iba lang pagka green top sa mga CMP natin, may mga ilalagay pa doon sa parang bilog na ganyan disc, and then yung disc yung ilalagay mo, ganyan. So anyway, madali lang siya, sobrang dali. Kahit elementary kayang intindihin. Siguro yun yung basic laboratory test, madali lang siya. Ano pa ba? Wala kaming wala kaming boss, walang charge. Pero may isang parang siya yung pinaka-charge kasi nag-a-acting charge. Kasi siya yung parang bihasa sa freestanding. So sige, ganyan. Sunod-sunod lang ako. Next, isang difference din is wala kaming pixies dito, yung lagay ng gamot. So ang meron kami is medication room, which is nandun sa mga bawat cabinet.
Mahirap lang kasi maghahanap ka, iisa-isahin mo dun sa cabinet, which is nung pahuli ko na shift na laman na alphabetical order pala yun. Napansin ko parang alphabetical order. Sabi ko, ano ba yan? So yung una, naghahanap ako ng Augmentin, hanap akong ganyan, naalala ko nandun ako sa Zofran. Sabi ko, ba Zofran to? Tapos ganyan, Tamiflu, ganyan. Sabi ko, teka, parang alphabetical order to. Tapos pagtingin ko doon, yun, nandun pala yung Augmentin sa letter A. So, yan, funny lang. Yung Norco lang yung nakalock. Yan, yun yung parang may talagang mismong susi. And syempre, yung mga Tdap natin, tetanus shot, yan. Yung mga Ativa niya, naka-freeze o yung mga yan. Ano pa ba? So, ayun. Personal advice, kung halimbawa fresh grad ka and gusto mo mag-ER, siguro mas maganda kung magsisimula ka muna sa hospital. Ako nga, meron yatang nag-comment dati kung saan daw siya pwedeng magsimula, ganyan. Ako lagi ko nire-recommend dun sa pinakamalaking hospital na pwede mong pasukan, dun ka magsimulang mag-ER. Kasi kapag dito sa freestanding ER, mga common cases lang, konting cases lang yung may encounter mo. And since new grad ka, ang kailangan mo kasi as much as kumakain ako as much as cases as you can. Kailangan marami kang matutunan, kailangan marami kang ma-experience, makasalamuhan na cases, na severe cases, kasi babaunin mo na yun sa buong nursing journey mo. So by the time 5-10 years na nandun ka sa malaking hospital, or kahit sa, hindi naman sa kalakihan, kahit basta hospital setting, at least level 3 or 4 ER, level 3 or 4 trauma level ER, okay na yun. Kasi nandyan na mga cases na kailangan mo talaga, para if ever dumating yung time after 5, 10, 15 years na pagod ka ng mag-bedside ER at nag-decide ka, ay makapag freestanding, so yung transition mo mas madali. Kagaya ko, nasanay ako sa level 3 and level 4 ER trauma, ER trauma level 3 and 4 trauma level 3 and 4 ER, yan na lang. Bulol talaga. So anyway, yun nga, nasanay ako sa ER. So pagdating ko dito, ang transition ko madali. Given the fact na syempre, alam ko na rin yung system nila sa computer. Ang inalam ko na lang kahapon is yung routine, yung kung saan nakatago ang supplies, kung nasa ng crash cart, kung nasa ng mga equipments, ganyan. Ang sabot lang, 'di ba? Unlike kapag naman nag-start ka sa freestanding, nasanay ka sa freestanding na lay low, lay back, konti yung pasyente, paisa-isa lang ang dating, ganyan. Paglipat mo ng hospital, halimbawa napagod ka na sa sa freestanding ER, sabihin mo, ay parang gusto kong mag-bedside. So after 5 years sa freestanding ER, paglipat mo ng ER, naku, panigurado mahihirapan ka. Unang-una sa pacing. Talagang bawal dun, hindi naman sa bawal, pero palagi kang nakatayo, palagi ka naglalakad, lakad ka ng lakad doon. Dito sa freestanding, mas madaming pa siguro yung naiupo ko kahapon. Pero syempre, depende rin sa location, ganyan. Pero don't get fooled, kasi kahapon paggabi napasukan ako ng code STEMI. So anong nangyari, yung pasyente ko, in-interview ko, ganyan, kwentuhan pa kami, naglalakad pa siya, matanda na siya, siguro mga 72 yata siya, lalaki. Kwentuhan kami, ganyan. Headache daw ang chief complaint. Pag take ko ng vital signs, naku, ang taas ng blood pressure, 208/105. Sabi ko, wala ka ba talaga nararamdaman, ganito, ganyan. Wala daw siyang medical history, wala siyang iniinom na gamot, normal. Talaga lang daw na sumakit ang ulo niya nung hapon. And then sabi ko, sige, since busy pa kasi yung doktor namin kasama, sabi ko, sige, EKG na kita, kasi it won't hurt naman, di ba, kung mag-EKG. Ang sa akin lang naman kasi, baka
may heart block, ganyan. Paglabas ng EKG unang-una sa V1 sa AVR, puro ST depression na. ST depression ganyan. Tapos yun, nung pahuli na nung strip, bigla na lang siya STEMI na. So punta na kagad ako kay doktor. So yung ganung mga cases, which is kung talagang sanay ka palagi na almost everyday nakaka-encounter ka ng ganun, so madali mo mapipick up, mas mape-prevent mo yung worst case scenario. So yun lang naman ang sa akin. Pero either way, diskartan nyo pa rin yan. Hospital ER versus freestanding ER, both of them magandang learning experience yan. Mas marami ka lang talaga matututunan sa hospital setting. And ewan ko ba, dito sa freestanding may free food. Pero hindi naman to, kasi ito din na ko do breakfast ko. Marami kaming snacks. Akalain mo yung pinapainom nila sa pasyente, Gatorade. Sa ER namin, tubig lang. Tsaka apple juice. Napakasosyal naman ng freestanding na to. So yun, kung sakaling magbago isip nyo, maganda din naman freestanding. Pero syempre depende rin yan sa location. So anyway, kahit naman saan tayo, freestanding ER or hospital ER, basta nasa ER tayo, isa naman yung goal natin, di ba? Save lives, di ba? Prevent any case to be worse, di ba? So as long as na gagawa mo ng ayos yung job description mo as an ER nurse, okay ka, di ba? Basta ingat lang palagi, and palaging isipin na yung license natin yung nakasalalay sa bawat gagawin natin sa ER. Okay? So anyway, it's December 31, 8:40 in the morning. So probably this is my last video for this year. Salamat po sa isang buong taon na suporta nyo sa aming channel, and sana sa 2024 wag kayong magsawang sumuporta pa din. And to our new subscribers, salamat sa inyo. Happy New Year sa pamilya nyo, sa inyo. Happy New Year. Hanggang sa muli. Bye-bye. See you next year.